tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Rich in God's Sight. Napakahalaga na lumalim ang pag-unawa ng mananampalataya sa kung ano ang ibig sabihin ng kaharian o paghahari ng Diyos. The kingdom of God is a very rich idea. Napakaraming level of understanding ang kailangang marating ng mananampalataya upang ito ay lubos na maganap sa buhay dito sa lupa. The standards of God have to be understood. Napakadalas na ang mga pamantayan, pagpapahalaga ng tao, ng mga lipunan ay naipapatong sa pagpapahalaga ng Diyos, lalong-lalo kung ito ay pinapayagan ng mga may kapangyarihan, ng mga relihiyon, na iiba ang perception ng mga tao tungkol sa Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin na pagharian tayo ng Diyos? Rich in God's sight. Ang pag-aaral natin ay pinangmagatang rich in God's sight. Sino ba ang tunay na mayaman, mariwasa sa tingin ng Diyos? Ama namin, salamat po dahil kayo ay patuloy na nagpapahayag ng inyong kalooban at habang handa kaming matuto, kayo na may handang magturo. Yan nga po ang naway maganap ngayon. Turuan niyo po kami. Dagdagan, laliman, taasan niyo ang pagkaunawa namin sa inyo at na kami lalong makasunod ng mas malapit sa inyo, O Diyos. Forgive us our sins, cleanse us, empower us to understand you. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving, with gratitude, and with happiness in our hearts. Amen. Mayaman sa tingin ng Diyos. Sino ang mayaman at sino ang mahirap, maralita, salat sa tingin ng Diyos? Luke 12:13. A man in a crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to give me my share of what our father left us when he died." Habang ang Panginoon ay nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos, may isang lalaking naglakas ng loob na sumigaw at magsabi sa kanya, "Guro, sabihin niyo naman po sa kapatid ko, hatian ako sa mga minana namin mula sa aming namatay na magulang." A very earthly, a very worldly, a very materialistic issue being set before the Lord. Dito pa lang, sa unang salita pa lang ng lalaking ito, ay makikita na natin na may hidwaan sa kanyang pamilya. May pagkakagulo, pagkakagalit, merong hindi pagkakaunawaan, at ito'y tungkol sa hatian ng mana. At hindi nga ba't yan ay napakalaking gulo ng mga pamilya, paghahatian ng kaprasong lupa, paghahatian ng mga lumang gamit na iniwan ng namatay na magulang, paghahatian ng mga hangganan ng lupa, laging may gulo. So there was a family quarrel over inheritance. Definitely it was about money. Kasali ba ito sa sinadya ng Panginoon dito sa lupa na kailangan pa niyang salihan at kailangan siya ay mamagitan? Papayag ba siya o hindi sa hiling ng lalaking mamagitan siya sa pagkakagulo ng kanyang pamilya tungkol sa pera at tungkol sa mana? Luke 12:14, Jesus answered, "Who gave me the right to settle arguments between you and your brother?" So ang sagot ng Panginoon ay isang tanong. Sino naman ang nagbigay sa akin ng karapatan na manghimasok sa mga buhay ninyo, mamagitan sa inyong dalawa at ayusin ang inyong pag-aagawan? In other words, this question is also an answer na hindi gusto ng Panginoong masangkot sa ganyang mga bagay. Hindi kasama sa misyon ng Panginoon dito sa lupa
ang sumangkot sa mga usapin ng mga hatian, mga agawan, mga mana-mana. Jesus does not get involved in quarrels, very especially family quarrels, and very specifically family quarrels over money. Agad-agad, merong lesson tayong matututunan sa ating pang-araw-araw na buhay that spiritual leaders should not get involved in quarrels, especially to arbitrate in quarrels and to judge and be perceived as taking sides in quarrels. Napakatalino ng desisyon ng Panginoon na hindi sumali sa ganung mga usapin. Kasi siyempre, kung may dalawang nag-aaway, pagka ikaw ay pumagitna, meron at meron kang kakampihan. Yung kakampihan mo man ay batay sa iyong emosyon, o bagay sa iyong katwiran, o nakabatay sa batas, ano man yun, merong matatalo at may mananalo, may kakampihan ka. Then Jesus would lose his spiritual neutrality. Yung natutuwa dahil siya ay kumampi, hindi naman ibig sabihin magiging believer na yon. Meron naman ganun natutuwa lang, pero hanggang doon na lang. Pero yung hindi matutuwa dahil hindi nakampihan, ang hirap lalo na maging believer. Doon sa tunay at sa mahalagang mensahe ni Jesus. In other words, hindi papayag si Jesus na yung laki, yung ganda, yung lawak at halaga ng kanyang mensahe matakpan ng napakababaw at maliit na bagay tulad ng pagkakagalit ng mga magkakapatid. So hindi siya lumahok sa usapan. And immediately when you apply this in church life today, church members should not involve their leaders, especially their pastors, in their quarrels. May mga ganyan, pupunta sa pastor, Pastor, tulungan niyo naman po akong singilin ng utang sa akin ni sister ganon, ni brother ganon. Teka, bakit kasali ba ako nung nag-utangan kayo? Hindi po, ba't ngayong singilan, isasali mo ako? Gusto mo ka maging taga-singil, maging credit and collection agency. Gusto mong kampihan kita, gamitin ng moral authority and organizational persuasion para yung kagustuhan mo ang matupad. No, 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 no. Sa example ni Jesus, hindi siya sumali dyan. And it must be the wisest decision for people to take even now. Kahit sa mga alitan ng mga kapatiran, hindi tayo dapat lumahok at hindi ka dapat mangusga at kumampi sa isa at lumaban sa isa. Stay neutral. Saan po natin dadalhin ang mga ganyang alitan? Well, kung yan ay legal matter, bring it to legal people. Let it be settled legally. Pwede kang mahumingi ng legal advice. Pero yung mga legal matter, political matter, financial matter, hindi dapat isangkot ang ating mga spiritual leaders para hindi mawawala ang kanilang neutrality at sila ay magiging leader of all, not only of those na magmumukhang kinakampihan nila. Sobrang halaga ang mensahe ni Lord, the kingdom of God, salvation, godliness, na hindi niya papayagang yun ay matakpan, magulo, mapalabnaw ng mga bagay na panglupa. Hindi naman sa hindi mahalaga na ayusin ang mga ganitong usapin, pero hindi dapat ipinaayos sa ating spiritual leaders. They must not be dragged into these things so that they could maintain their neutrality and their moral upper hand. At pagka ganoon, mas matutulungan tayo at mas mapangungunahan ng ating mga pinuno. At para idiin kung bakit ayaw niya na sumangkot sa mga ganong usapin, nagbigay ang Panginoon ng paliwanag. Luke 12:15. Then he said to the crowd, "Don't be greedy. Owning a lot of things won't make your life safe." Sabi, huwag kayong maging mga sakim. Ang pagiging payapa, ang pagiging ligtas ng buhay mo ay hindi nakasalalay sa dami ng iyong ari-arian. Tinatangkilik, kinakamkam, at nagiging sayo. Hindi natin alam at hindi naman ipiniliwanag ang background ng kwento kung sino ba ang naapi. Ito bang humihingi ng tulong o tama lang na yung nangyari sa kanilang hatian, baka may utang siya sa kanyang kapatid, kaya hindi na siya hinatian nung naghati-hati ng mana, wala na dahil may utang siya. Hindi natin alam. Pero meron ditong tinuturuan ng Panginoon. Siya man o yung kanyang kapatid o pareho man sila o lahat ng nanonood,
Dahil nangyayari naman sa buhay at buhay natin yan eh. Sabi niya, huwag kayong mga maging sakim. Huwag kayong matakaw. Hindi nadadaan sa dami ng kinakain ng iyong kalusugan at hindi rin nadadaan sa dami ng nagiging sayo ang seguridad ng iyong buhay. Meron pa nga na sa dami ng kanilang kayamanan, doon pa naging mitya ng kanilang buhay, yung kanilang mga tinatangkilik. To be safe, many people wrongly resort to greed. Sa takot nating magutom, sa takot na maghirap, sa takot na mawalan, kung minsan, kumakapit tayo sa patalim. Kumakapit tayo sa mga pamamaraang hindi makadiyos, nagiging tuso, nilalamangan natin ating kapwa, maging mga sarili nating kapatid. Pero sabi ni Lord, hindi dyan dinadaan ang seguridad. And of course, indirectly, but very clearly, He was teaching, do not destroy family relations just for money, just for safety, just for financial security. Huwag sirain ang pagiging magkapatid, magbayaw, maghipag, magbilas, magulang at anak, magpinsan, magkaibigan, magkapitbahay dahil lang sa pera. Sobrang nabubulag ang mga tao ng materialism na mas napapahalagahan nila yung maibubulsa nila kesa sa halaga na ma-maintain nila ang magandang pakikipagkapwa-tao. Nagiging mas mahalaga ang pera kaysa damdamin ng kapwa, kaysa sa kanilang relasyon. They want to be secure, but family, generally, is the best social security. Minsan, naagawan mo ang iyong kapatid para lang meron kang pera sa bulsa, pampagamot kung magkasakit ka, pangtugon pag nagkaroon ka ng pangangailangan, pero hindi mo alam na mas malaking seguridad yung may mga nagmamahal sa'yo, may pagtingin sa'yo, may paggalang sa'yo na dumating ang panahong nangailangan ka, hindi lang pera ang pwedeng ipangtulong, pati alaga. Ikaw ba, may sakaling pera, pero nakaaway mo naman lahat ng mga kamag-anak mo, aalagaan ka ba naman ng pera na yun? Pwede yung maibili ng gamot, pwede yung maibili ng ataul, pero hihimasing ka ba nun? Hahagurin ka ba nun? Hindi. Nabubulag ang maraming tao na parang pera na lang ang mahalaga. Bagamat mahalaga, pero hindi mas mahalaga kaysa magbuting pakikitungo sa kapwa. Ang pinakamalaki nating savings account ay puso ng mga taong nagmamahal sa atin. At kung minsan pa nga ay mga puso ng taong tumatanaw ng utang na loob, mas mainam yun. Kung minsan nga may konti ka lang ginawa sa tao, kung siya'y mabuti, higit pa nga doon ang isinusukli sa'yo eh. Kesa sa kikitain mo interes sa bangko. Huwag tayo magpabulag. Huwag tayo magpadala sa sobrang uso na puro pera. Sabi ni Jesus, security is not in what you have, in terms of money, but it is in what you have in terms of goodwill among people, and very especially, goodwill as far as God is concerned. Pag ayaw kang pagpalain ng Panginoon, kahit ang dami mong pera, hindi pa rin yan magiging pagpapala. Pero pag gusto kang pagpalain ng Panginoon, kahit ang konti ng pera mo, kung saan-saan dumadaan, galing kung saan-saan ang dumadating na mga pagpapala. Sino ang pwedeng pumigil sa Diyos kung gusto kanyang pagpalain? At sino naman ang pwedeng pumilit sa Kanya kung ayaw Kanyang pagpalain? Kaya sabi ni Jesus, hindi yan ang mahalaga. Ang unahin ninyo ay ang paghahari ng Diyos sa inyong buhay at ang lahat ng ito ay idadagdag din sa inyo. Luke 12:16-21, sa pagpapatuloy ni Jesus. So Jesus told them this story. A rich man's farm produced a big crop. And he said to himself, what can I do? I don't have a place large enough to store everything. Later he said, now I'll know what to do. I'll tear down my barns and build bigger ones where I can store all my grain and other goods. Then I'll say to myself, you have stored up
enough good things to last for years to come, live it up, drink, eat, and enjoy yourself. But God said to him, "You fool, tonight you will die. Then who will get what you have stored up?" This is what happens to people who store up everything for themselves, but are poor in the sight of God. Dahil dun sa request ng lalaking makialam si Jesus sa kanilang mga suliraning pangkabuhayan, nagkwento si Jesus na may aral. Meron daw isang napakayamang lalaki na napakaraming ani at marahil ay tuloy-tuloy na ilang panahon ang tag-ani yun na ang dami niyang inaani. Sabi niya, ano kayang gagawin ko? Wala na akong pwedeng paglagyan sa mga ani ko. Hindi na kasya sa mga bangan, hindi na kasya sa mga taguan, hindi na kasya sa mga storage. Sabi niya, alam ko na, gigibain ko itong mga maliliit kong mga bodega, magpapagawa ako ng mas malalaki, at pag punong-puno na yon, sasabihin ko sa sarili ko, aba, mag-relax ka na. Ang dami-dami mo ng kayamanan. Kumain ka ng masarap, uminom ka ng masarap, at magpasasa ka sa buhay. So sabi ng Diyos, sino naman ang may sabi sa iyo na mabubuhay ka ng ganong kahaba para pakinabangan yung mga inipon mo? Ngayong gabi, mamamatay ka. Kanino kaya mapupunta ang pinaghirapan mo? At sabi ng Panginoon, ganito ang mangyayari sa lahat ng taong ang yaman ay pera lang, pero walang yaman sa tingin ng Diyos. Walang yaman sa kaban ng langit. Walang inimpok sa heavenly bank account. Bago natin ma-misinterpret si Jesus, linawin natin ilang bagay, hindi siya kontra sa pagtatanim ng marami. Hindi niya ayaw yung umaani ng marami. Hindi niya ayaw yung nagpapagawa ng maraming bodega para itago ang mga kayamanan. Hindi niya ayaw yung i-enjoy ka, uminom ka ng masarap, kumain ka ng masarap. Pero isa ang malinaw na ayaw niya dito, na ang dami mong inani, ang dami mong naipon, meron kang pwedeng enjoyin, pero hindi sa paraan na nakakalugod sa Kanya. Na mayaman ka sa tingin ng tao, pero sa tingin ng Diyos, hindi. Baka ang tingin pa nga ng Diyos sa'yo, magnanakaw. Nakahanga-hanga ka sa tingin ng lahat, pero ang Diyos walang hanga. So niya, alam ko naman ang ginawa mo para ka magkapera eh. Alam kong ginawa mong pandaraya sa lahat ng bumili sa'yo ng mga paninda, dinaya mo kada timbang, tigi-tigis ang guhit, pero sa dinami-rami, ang dami mo na tuloy na ipon, pero galing saan? Baka hindi ka nagpapasweldo ng tama sa mga manggagawa, kaya ang daming sobra ng iyong production. Baka hindi ka man lang nagbigay sa mga nagugutom. Hindi ka nagbigay sa mga humihingi sa iyo. Ang dami mo tuloy sobra. So hindi hanga ang Diyos sa ganong sobra. Huwag na huwag nating iisipin na ayaw ng Diyos na marami tayong sobra, na tayong maraming bodega. No. Pero paano mo ginawa? Ano ang ibinayad mo in terms of spirituality para ang kapalit lang ay material na bagay? Anong mga sugat ang ibinibigay mo sa iyong kaluluwa para lang mapuno ang iyong bulsa? Ngayon, kung napupuno mo ang iyong bulsa dahil sa honest labor na pinagpapala ng Diyos, walang kaso yun, maganda nga yun eh. Gusto rin nga ng Panginoon yun para sumobra-sobra ang iyong kayamanan, hindi lang para sa sarili mong pag-enjoy, kundi para may maipamigay ka pa sa iba na mga may sakit, mahihirap, hindi kayang pakanin ng mga sarili nila. But at what price do we try to gain material wealth? So niyang ganyan-ganyan ang mangyayari sa mga taong walang inisip kundi ang sarili. Hindi naman nagkakaroon ng chance enjoyin ang kanilang kayamanan. At yung hindi pagkakaroon ng pagkakataong ma-enjoy yun, either binawian ka ng buhay ng maaga o mahaba nga buhay mo pero hindi mo naman pwedeng kainin yung mga gusto mo dahil sa iyong kalusugan. O kaya ay pwede mo naman kainin pero wala ka namang gana. O kaya ay ang laki-laki nga ng kama mo pero hindi ka nun makatulog. Ang sarap-sarap ng pagkain, walang gana. Napakaraming paraan para tayo maharangan ng langit para ma-enjoy ang maraming bagay. Meanwhile, kung natutuwa sa iyo ang Diyos, kahit ang kinakain mo lang ay napakasimple,
Yung binibigyan ka ng gana, ng kasiyahan, may kasalo ka pa, masaya kayo kahit konti, daig mo pa ang mayaman. Pero tandaan nyo, kung mayaman ka na, sarap-sarapan ng pagkain, masaya ka pa, may kasama ka pa dahil mabait ka, yun ang doble-dobleng pagpapala at walang masama sa ganun. Basta tama ang paraan ng iyong paghahanap buhay at pag-iingat ng iyong mga kayamanan. It is not wrong to become wealthy, but not at the expense of one's good standing with family, with other people, and very especially with God. Lagi niyong piliin na kumita ng malaki. Laging piliin na makapag-impok, na makapag-enjoy. Pero kung kailangan mo na ngayong mamili, dito at dun sa hindi naman matutuwa ang Diyos sa gagawin mo, huwag ka nalang malito kapatid. Ang bigyan mo ng kasiyahan ay ang Diyos na pwedeng magbalik sa iyo sa maraming paraan, sa maraming korte, hugis ng mga pagpapala. Do not sacrifice your relationship with God and with other people for the sake of things, because people are more important than things. And your relationship with God is more important than anything else. So do not be poor in God's sight. Do not be greedy in your family's sight. Bumalik tayo sa mga sinauna at mga sinaunang matatandang pagpapahalaga na mahalaga sa iyo yung iniisip ng kapwa. Mahalaga sa iyo yung damdamin ng kapwa. Hindi lang basta may pera ka na, wala nang kwenta ang lahat ng bagay. Matthew 6:33, sabi ng Panginoong Jesus, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin ang kaharian ng Diyos. Unahin ang paghahari ng Diyos sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong buhay. At ang lahat ng mga gusto mo ay idadagdag din naman sa iyo. Kailangan lang mauna ang pagpapahalaga mo sa paghahari ng Diyos. Ano ba yung paghahari ng Diyos? Ano ba yung kingdom of God? E di yung ang Diyos ang nasusunod sa ating buhay. Ang patakaran niya ang pinaiiral, yung mahalaga sa Kanya ang pinapahalagahan. Isa pang malalim na kahulugan ng kingdom of God, mga kapatid, hindi lang yung mga ulap-ulap na nandun sa mga kalangitan. Kingdom of God is your heart. Unahin mo na yung puso mo, payapa, tahimik, walang guilt, maluwag ang loob. Kung merong magpapataba ng iyong bulsa pero magpapahigpit ng iyong loob, magpapabigat ng iyong damdamin, seek first the kingdom of God. Unahin mo yung paghahari ng Diyos na ang bunga ay kapayapaan, katahimikan. Kung merong magdadagdag sa iyo ng maraming kayamanan pero ang bunga ay gulo, ang bunga ay alitan, seek first the kingdom of God. Itong simpleng teaching na ito, pag in-apply natin sa pang-araw-araw na buhay, our whole lives will be revolutionized. Maiiba ang ating lifestyle. Meron kang gustong awayin dahil palagay mo talaga, tama ka, pwede mong awayin. But seek first the kingdom of God. Meaning be a person of peace. Be a person of friendship, of kindness, of goodness. Meron kang pwedeng apihin kasi makapangyarihan ka. But is that the kingdom of God? Or is that the kingdom of Satan? Sino ang mag-ahari sa iyong puso pagka ikaw ay nanlalamang? Pag nagmamataas ka, pag nagyayabang, pag nagtataray ka sa kapwa, is that the kingdom of God? Or is that the kingdom of Satan? Ang dami kasi mga tao, tawag ng tawag kay Jesus na Lord, Lord, Lord. Pero sa isip, sa salita at sa gawa, si Satan ang Lord. Kasi ang nagahari sa puso, sa language, sa gawain, is Satan. Lalo sa mga may asawa. Meron ditong ibong kakanta-kanta sa puno ng sasanga ng punong mangga. Humahanap ng madadapo ang may asawa. At ang dali-dali niyang dumapo, kakanta-kanta pa. Pero pag pinadapo mo ba yun sa buhay mo, is that the kingdom of God? Kingdom of God ba yung maninibugo ang asawa mo, masasaktan, magagalit?
Mag-aaway kayo? Kingdom of God ba yung mayroong tunay na partner na maaagawan? It's not the kingdom of God. Yet many people say, Lord, Lord, Jesus, Jesus. Pagkatapos kabi-kabila ang pangangalon niya. Kabi-kabila ang pakikitungo sa mga asawa ng may asawa. Kinakalimutan ng kanilang pamilya. Is that the kingdom of God? Mga babae o mga lalaki man, ang asawa nasa abroad, tas araw-araw dito nasa casino, itinataya yung pinaghihirapan ng asawa. Kunwari, may pera sila, pag uwi ng asawa, wala palang pera, bugbugan, awayan. Is that the kingdom of God? Yung bang nakikipag-Facebook ka at nakikipag-flirt ka kung kani-kanino na di mo naman asawa, lalo't may asawa ka o may asawa siya, is that the kingdom of God? Unawain natin what it means to seek first the kingdom of God. Hindi yung mga earthly pleasures ang uunahin, mga bisyo, mga luho, mga gusto na naglalayo sa'yo sa Diyos. Wala kang kinabukasan dyan. Magpalusot ka man at magmukha man na nakinabang ka sa buong buhay na ito, hindi ka ba mamamatay at hindi ka makaharap sa Diyos? Yan ang sinasabi ni Jesus. Seek first His kingdom of God and His righteousness. So itatanong mo, righteousness ba ni Jesus itong gagawin ko na ito? Gagawa ako ng masama para ako lang ang manalo, para ako magkapera. Righteousness ba to o evil? Lagyan mo lang ng mga tamang tag. Hindi na tayo malilito. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Idadagdag din sa atin yung mga gusto. Maaaring hindi naman dinagdag sa'yo ay isang adulterous relationship na gusto mo noon, pero yung hinahangad mong saya, happiness, maaaring yun na ibigay sa'yo. The rich in God's sight are the ones who prioritize the rule of God, not greed, in their lives. The rich in God's sight are the ones who are actually doing what God's will is, resulting in personal righteousness. Yun ang mayaman sa Diyos. Hindi pag may dumadaang sister, sikuhan kayo, ang yaman yan. Diba? Mayaman sa tingin natin kuminsan. Pero mayaman ba sa tingin ng Diyos? Salamat kung mayaman din sa tingin ng Diyos. Pero kung hindi pala, ang tingin pala ng Diyos sa kanya iba. Siya yung sinasabi, ang you fool, today you will die. At lahat ng naging bunga ng iyong pang-agrabyado sa kapwa, ng iyong pangloloko, ng iyong pang-lilinlang, sinong makikinabang, hindi ikaw. Bihira, if ever, na pinapayagan ng langit na ma-enjoy mo ang masamang bunga ng masamang gawa. At kung na-enjoy man, sa biglang tingin, ang laki ng bayad. Because God will never allow this to happen. To reward the bad and to punish the good. That is not the kingdom of heaven. Matthew 6:9-10. This is then how you should pray. Sabi ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bumaba sa amin, mapa sa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin, kung ano nangyayari sa langit, mangyari sa loob ng puso namin. Nang aming puso ay maging extension, embassy of your heaven, that we, our lives, are heaven on earth. And that happens when God rules our lives. The kingdom of heaven is the greatest wealth. Don't ever be deceived into thinking otherwise. The rich in God's sight are the ones who let the kingdom of God come to and through them, and to let God rule their lives. Sino ang mayaman sa tingin ng Diyos? Yung pinaghaharian niya ang puso at yung sa pamamagitan ng buhay ng taong ito, nakakapaghari pa ang Diyos sa buhay ng iba. That God is able to be kind to those who like to be kind to through this person na pinaghaharian niya. Na nagagawa ng Diyos ang gusto niyang gawin sa pamamagitan mo dahil nagpapagamit ka.
Na namamahal ng Diyos ang gusto niyang mahalin sa pamamagitan mo dahil mapagmahal ka, you become not only the kingdom of God, but also the extension of the kingdom of God to other people. And these are the persons who are rich in God's sight. Sino ba ang audience natin? Ang mga tao may kanya-kanyang audience eh. Pag maliit pa ang bata, ang audience magulang. Look, mama, kaya ko nang tumulay dito. Look, kaya ko na itong gawin. Ang audience mo magulang. Pag lumalaki ng konti, ang audience na mga kababata, kapwa-bata. Doon na nagpapasikat, doon na nagpapakita ng mga skill. Mamaya, ang audience na niya, kung sino man yung gusto niyang ligawan o kung sino man yung lalaking nagugustuhan niya kung siya ay babae. Sino ang audience natin? Lahat tayo may audience eh. Pagka nagpe-Facebook ka, nagpo-post, sino audience mo? Ipopost mo doon, ako, nasa isang napakagandang hotel. Lalangoy-langoy ka sa napakagandang pool. Sinong audience mo? Yung mga kababata mong umapi sa'yo nung araw na hindi mo pa na-afford ang ganito mga bagay? Kaya lagay ka ng lagay, look at me now. At ang kanta mo, if you could see me now, di ba? Kita mo ako ngayon, nagbabakasyon na ako dito, nag-aeroplano na ako, ganito. Sino audience? Sinong audience mo pagka gumagawa ka ng mga magagandang mga drawing? Sino ini-impress? Pag susulat-sulat ka ng tula-tula ng konti, sabi mo, look, makata ako. Sinong audience mo? Pag may pinaparunggitan ka, meron kang pinaparamdaman, kanino ka nagpaparamdam? Lagi tayong may audience. Audience ba natin ang Diyos? Conscious ba tayo na siya ang tunay na audience, na hindi natutulog, laging nakabantay para pagpalain tayo at lagi ring nakikita ang ating mga pinaggagawang mga kabalbalan? Dapat gawin nating audience ang Diyos. Huwag niyong kakalimutan, sa bawat post sa Facebook, sa bawat text na ipinapadala, nandun ang Diyos, siya ang unang-unang magla-like o unlike. E paano kung i-unfriend ka ng Diyos? Dahil nakakayamot na mga post mo, ang dami-dami na, ma-unfriend ka. Be conscious of God. The rich in God's sight are the ones who expand and extend God's rule over other people's lives by helping them surrender their minds to God. Pagka tayo nagpapaliwanag, umaakay ng tao sa Diyos, na nagbabago ang pananaw nila, ang paraan ng pag-iisip, we become a tool of God's kingdom so that God could also rule not only in our lives but also in the lives of others that we influence. Kaya mahalaga yung influence natin eh. Tuwing nagbubuka ka ng bibig, tuwing nagsasalita ka, tuwing nagte-text ka, nagpo-post ka, meron kang nai-influence. Maganda ba yung influence o pangit? Nakakaasar ba o nakakatuwa ang post mo? Nakakagalit ba o nakakapayapa? Lumalapit ba sa iyo ang loob nung nakakabasa o lalong lumalayo? We should be wise. Dapat nakikita natin ang bunga sa audience natin ng ating mga palabas. At kung hindi nagkiklik, tigilan, palitan ang script. At ganoon din sa buhay, dahil binabasa at tinitingnan ng Diyos ang ating script. Kung hindi mo nakikita ang pinagpapalan niya, ikinalulugod niya, palitan. Because God is constantly watching His people. Kaya ang panalangin, your kingdom come. Pagharian ako ng iyong kaluwalhatian. Maghari ka sa aking puso. Maghari ka sa aking cellphone. Maghari ka sa aking computer. Maghari ka sa aking Facebook account, sa aking Twitter, kung saan man, naghahari ba ang Diyos? Paano natin ginagamit ang mga bagay na ito? Nagagamit ba ng Diyos para palawakin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kaharian? O si Satan ang nakikinabang? Napakaraming deception. Matthew 6:11-12, give us today our daily bread and forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. In the context of this prayer, the rich in God's sight are the ones who are forgiven and forgiving. Mabilis tayong humingi ng pagpapatawad, lalo galing sa Diyos. Pero ganoon din ba tayo kabilis magpatawad?
O ang inuuna natin ay manalo tayo sa hatian, so hindi tayo magpapatawad doon sa nanglamang, o kaya ay tayo yung nanglamang kaya hindi tayo mapatawad. In both cases, we lose. Because when you are not forgiven, or when you are not forgiving, you lose. Hindi lang naman doon sa ikaw ang galit eh. Hindi lang yun ang lugi. Yung may galit sa iyo ang tao, lalo't tama yung kinakagalit niya, lugi ka rin. Kahit hindi ikaw yung galit. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo may inihahandog sa dambana, when you have your offering at the altar, and remember that your brother has something against you, leave your gift on the altar, first be reconciled with your brother, and when you have made peace with him, you can go back and make your peace with God. Alay ka ng alay, serve ka ng serve, may ministry ka pa, pero may galit naman sa'yo, at yung galit niya ay tama, dapat lang talaga magalit sa'yo, tapos hindi ka nakikipagkasundo, iwan mo muna yung mga pinagagagawa mo, iwan mo muna yung mga offering mo, baliwala yan. Makipagkasundo ka muna sa kapwa para pwede ka nang makipagkasundo sa Diyos. At remember, hindi lang ito yung may galit ka sa Kanya. Yun ding may galit siya sa iyo na tama siya. Ngayon, kung mali yung galit niya, problema niya yun. Pero ikaw at ang iyong budhi ang magsasabi sa iyong, dapat naman talaga siyang magalit sa akin. Dapat honest ka doon. At dapat makipagkasundo ka kasi ayaw tanggapin ng Diyos ang iyong offering hanggang di ka nakikipagkasundo sa iyong kapwa. The kingdom of God will not work in you. Kaya maraming tao, relihiyoso, pero hindi pa rin pinaghaharian ng Diyos. Hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan, ng katahimikan. Kasi nadadaya ni Satanas sa maliliit na detalye ng buhay kasi hindi si Lord ang naghahari sa kanyang mga gawa araw-araw. Dapat mayaman tayo sa tingin ng Diyos. And the rich in God's sight are the ones who are led away from temptation. And in the case of that man, the temptation to be greedy. Ang temptation na hindi lang yung naaakit ka sa magandang katawan ng tao. Akala mo yun na lang natin ang temptation sa mundo. Yung gusto mo man lamang. Temptation yun. Yung may usapan, gusto mo ikaw ang bida, temptation yun. Yung pag ang tita ko, gumraduate sa college, kailangan ang tita mo may master's degree para panalo ka sa kwento. Temptation yun. Yung laging ikaw dapat ang lamang, ikaw dapat ang panalo, laging ikaw ang wise, laging ikaw ang kahanga-hanga, lalong walang hahanga sa iyo. Alam niyo yung mga taong pinipilit maging kahanga-hanga, mas wala namang humahanga dun eh. Kailangan natural lang na kahanga-hanga ka, effortless, kahanga-hanga ka, dun ka mahangaan. Pero yung trying hard ka, at para ka lang tumaas, ipuputuloy mo yung ulo ng mga tao sa tabi mo, walang humahanga sa ganon. Walang namamahal na namimilit na mahalin siya, namamalimos ng pagmamahal, walang ganon. Dapat kusa ka lang na lovable para mangyari. Kasi hindi yan napipilit. Kaya the wise, the godly, will be rich. If not materially, definitely, spiritually, and emotionally. Because the kingdom of God is in them. Pag inuna mo yon na maluwalhati ang Diyos, masunod ang Diyos, sabi ni Lord, all this will be added to you. Lahat ng hinahangad mo, maaaring hindi in its actual form, color, or shape, pero yung hinahangad mong ligaya, kasiyahan, saya, sa likod ng mga bagay na yon, hindi man yung mga bagay na yon ibigay sa iyo, matatanggap mo rin in better form because God knows what you really want and what you really need. But seek first His kingdom and His righteousness. Huwag isa-isang tabi ang kabutihan, kagandahang loob para lang tayo manalo sa agawan. Kasi manalo ka man, sabi ni Lord, hindi mo rin naman ma-enjoy yan pag di kita pinayagan na ma-enjoy yan. So lead us not into temptation. At dagdagan nyo, temptation to be greedy. Temptation to always win. Temptation na lagi magpasikat. Hindi yun nangyayari. At sabi sa Matthew 6:14 to 15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins.
Gaano natin kadalas naaalala to tuwing humihingi tayo ng tawad sa Diyos, ang una muna nating dapat gawin ay magpatawad sa iba. Kumisan yung panalangin na patawarin mo po kami sa mga kasalanan namin, forgive us, cleanse us, parang dekorasyon na lang, bulaklak ng dila pag nagdadasal. Pero walang effect kung hindi ka nagpatawad sa mga dapat mong patawarin muna bago ka humingi ng tawad sa Diyos. Huwag natin gawin ang mga dasal natin na mechanical, nearly memorized, if not really memorized. Formula ang dasal, laging humihingi ng tawad, pero kahit mamalat ka na kahihingi ng tawad, may hindi ka pinapatawad sa puso mo, walang talab, sayang lang. Ang gawin nating goal ay pagharian ng Diyos ang ating puso, hindi yung mukha tayong maka-Diyos sa panglabas nating anyo. Kasi pag pinaghaharian ka ng Diyos sa iyong puso, mag-uumapaw ang pagpapala that everybody will know and feel that you are blessed. Sabi ni Lord, I can give you living water. And this living water will well up in your lives and it will overflow into everything you do. Parang isang batis, parang isang bukal na hindi maubos-ubos ang bumabalong na pagpapala na hindi lang para sa iyo kundi para sa lahat ng nasa paligid mo, mapagpapala rin sila. So ang unahin mo yung nasa loob mo, yung balong, yung spring. No artificial outward garnishing that may make you look blessed can replace what is really not in your heart. What is important is inside the heart. Yung nasa loob, yung totoo, yung magpakatotoo tayo. Na kung nalulungkot ka, huwag ka magsaya-sayahan. Mababaliw ka lang nun. Mahahati ka. Biro mo, malungkot ka sa loob, masaya ka sa labas. Hati ka nun. At ayaw ng Diyos ng hati. Gusto niya buo, totoo. Kahit nga sa ating mga kasabihan, walang mangyayari kung hati ang loob mo. Sira ang loob. Walang mangyayari. Dapat buo ang loob. Isa ang loob. At magiging totoo tayo, ang pagpapala ay lalabas into our lives kung nanggagaling sa loob. Kaya ang atupagin natin, ang asikasuhin natin, ano yung nasa kalooban. Ano ang laman ng ating isip. Ano ang laman ng ating puso. Dahil lalabas at lalabas sa ating salita, sa ating kilos, sa ating mga gawa. Let our hearts be the kingdom of God. At nangyayari yon sa pagsunod sa Kanya, hindi lang sa malalaki, kundi sa mumunting mga bagay. In fact, many battles are lost or won because of little things. May mga aeroplano na nagka-crash dahil lang sa isang tornilyo na wala pala sa lugar nung nag-take off. Kailangan mumunting bagay, binabantayan. And the rich in God's sight are the ones who forgive. Kung may listahan kayo ng kayamanan, itong aking mga bank account, itong aking mga lupa, itong aking mga ari-arian, dapat pinakamahaba, pinakamakapal ang listahan ng mga pinatawad. Dun, kasasabihing mayaman, ang dami mo ng pinatawad. Yung iba ang listahan ng mga pautang. Ito kailangan kong singilin, ito kailangan kong singilin, ito kailangan kong singilin. Ngayon kung pautang na pera, dapat yung ang ilista dahil madalas nalilimutan niya nung may utang eh. Pero yung sa puso, yung galit mo, yung maniningil ka, maghihiganti ka, ang payamanin mo kapatid, ang paramihan mong listahan mga taong pinatawad mo, and you will be rich in God's sight. Because in spirituality, we are made rich by what we give away. And we can be made poor by what we selfishly keep. Napapayaman ka ng ipinapamigay mo, lalo ng pagpapala at pagpapatawad. Pinahihirap ka ng buong baka sarili mong pinipilit ang kinin para sa iyo lamang. Kaya kung ikaw'y napakaraming kayamanan, tapos naliligiran ka ng taong malapit naman sa iyo, kamag-anak mo, kaibigan mo na, hindi mo tinutulungan, hindi actually kayamanan ang tingin ng Diyos sa iyo doon. Ang tingin niya doon, kasakiman. There is a time when owning a lot of things becomes a crime. And that is when you are surrounded by so many deprived people. How come that your heart is so hard? It is hard enough for you to maintain all of this without sharing them with people.
Iba ang Diyos eh. Ang tao hanga-hanga, ang dami mong kayamanan. Pero alam ng Diyos kung paano ka yumaman at paano ka nananatiling mayaman, kahanga-hanga pa rin ba yun? Yun ang mahalaga. Isang napakalaking pagkukulang sa kapwa na ang dami-dami mong sobrang pera pero ang dami-daming sobrang nangangailangan. Katangian kaya yon sa tingin ng Diyos. Dapat tingnan natin ang lahat sa pananaw ng Diyos. The poor in God's eyes are the ones who do not forgive. The ones who do wrong just for money. The ones who are rich in money, but poor in goodwill. Yan ang sa tingin ng Diyos, maralita, gusgusin. Kailangan mahalaga sa atin talaga, laging nire-review, ano ako sa tingin ng Diyos. What are we in God's sight? Rich or poor? May mga tao na sa tingin natin mahirap, pero yung pala sa tingin ng Diyos, yun ang pinakamayaman. Meron namang mayaman sa tingin natin, mayaman pa rin sa tingin ng Diyos, hindi double blessing. Pero merong mayaman sa tingin natin, pero pobre sa tingin ng Diyos. God is the ultimate judge. Be rich in God's eyes. Be rich in goodness, in good deeds. So ating suriin ang ating mga pinag-iisip, ginagawa, kung ito ba ay pampayaman o pampahirap ng ating espiritu. Huwag na huwag magpapalampas ng pagkakataon na pwede kang gumawa ng mabuti. Pampayaman yun sa tingin natin, sa atin ng Diyos. Pero huwag papalampasin din yung panahon na dapat gumawa ka ng mabuti, hindi ka gumawa. Humihirap tayo sa tingin ng Diyos noon. We were created in Christ Jesus to do good works, not to do bad. Huwag lang natin kalimutan kung ba tayo nabubuhay. Ano kahulugan ng buhay is to please God, to do God's work, and to do good works in Jesus, and then to meet our Maker because we are saved by faith in our Lord. Yun ang kahulugan ng buhay. Don't be disgraced. Huwag tayong malibang at maligaw sa mga akit ng mga kasinungalingan. Pero hindi naman dahil naging makadiyos ka, magiging mahirap ka na rin materially. Hindi naman dahil naging makadiyos ka, wala ka na makakaing masarap o malalasap na maiinam sa buhay. Pwedeng sabay ang blessing. Ang laki-laki ng puso ng Diyos, hindi mo kayang ubusin ang blessing na pwedeng ibigay. Kaya nga mahalaga, unahin mo siya. Ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. In everything you do, put God first, and He will reward you and crown your efforts with success. Ama namin, patuloy niyong ipaliwanag sa amin ang kahulugan ng kayamanan. Tanggalin mo ang mga takip sa aming mata na kumisay nakabubulag na ang mas pinapahalagahan namin, pera. Yabang. Karangalang panlupa. At the expense of our relationship with you and with other people. Turuan mo kami, Lord, na maging mapanuri araw-araw, oras-oras. Kung papayaman kami o papahirap sa inyong paningin. At nawa, lagi nyo kami gawing conscious, not to be greedy, not to sacrifice our relationship with people for the sake of worldly gain. Pagbulay-bulayan natin, ipanalangin ang kahulugan nito, mga kapatid. Napakahalaga, pag-isipan sumandali, and let the Holy Spirit finish the message in our hearts. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Rich in God's sight. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig
ako'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinaw. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap.
Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 90 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!